Hello people! Sobrang tagal na namin hindi nakaluto nitong artichoke. Dati, nung dalawa pa lang yung mga alaga namin dito, ay madalas ko tong niluluto or pinabaluto nila to madalas. Ngayon kasi medyo mapiki na yung mga bata at ayaw nila to. Ang merong favorite nito ay yung dalaga naming alaga at yung dalawang amo ko. Yung among babae at yung among lalaki. Pati din ako gusto ko rin to. Kaya lang, sobrang tagal na namin hindi nakaluto nito as in. Tapos, ito ay frozen lang dahil walang fresh dito sa Saudi. Nakikita ko yung mga fresh na artichoke doon sa Spain. Ang dami. Lahat ng supermarket doon, merong mga fresh. And siniserve nila to as appetizer madalas sa mga kinakainan namin. Yung texture ng artichoke na yan ay para yan siyang labong nakakawayan. Tapos, ang gagawin dito ay parang kusa with laban na style. Ipiprito, after ipiprito, i-fry lang yan until golden brown and then ilagay uli sa pot and then pakuluan natin until mag-soft. Pero, depende naman yan according sa mga amo. And habang nagpapalambot tayo ng artichoke, in a pan ay nag-saute tayo ng maraming onion. Tapos, gumamit tayo dyan ng ground beef. Yan yung ilagay nating filling doon sa artichoke pagka lalambot na. Naglagay lang ako dyan ang asin, paminta, at mixed spices. Pwede kayong mag-add ng gusto yung mga spices dyan. And lutuin lang yan until pale na yung color ng ating or mag-brown na yung color ng ating ground beef at magmamantika na siya ng konti. Itong dish na to, hindi to kinakain ng pangalawa naming alaga at yung bunso. Siyempre, hindi niya kilala to. Yung mga maliliit na alaga dito, hindi nila kilala to. And yung pinaka-picky dito is yung pangalawang alaga. Sa ground beef na to, naglagay pala tayo ng fried na pine nuts or snowbird nut. After naman lumambot yung ating artichoke, ay hinango na natin at inarrange natin yan sa Pyrex. Kaya ako naman inasimbol yan kanina bago pinirito. Inasimbol ko yan sa Pyrex, diba? Para siyang parang makalculate ko kung gaano kadami. Then nilagyan na natin ng filling yung ground beef na may pine nuts. Konti lang dahil ayun ng mga amo na maraming karne. And then nilagyan ko lang ng slice na kamatis para hindi scattered yung palaman natin. Tapos, yung sabaw ng pinaglagaan natin ng artichoke, hindi ko tinapon. Nilagyan ko lang ng magic cubes, tapos paminta, tapos mamaya mag-asin tayo kung kulang. Tapos naglagay tayo ng cornstarch. Dapat hindi masyadong thick dahil ilalagay pa natin yan sa oven ng at least mga 20 minutes. Yung mga alaga dito na hindi kumakain ng ganito, artichoke, ay kakain sila yung leftover na niluto ko nung nakarang araw na spaghetti. And meron pang mga kunting-kunting pagkain sa refrigerator, kaya iinitin yun. Depende sa kanila kung ano yung gusto nilang kainin. And yung pair nito ay ito namang Sha'Riyah rice. So, sa Sha'Riyah rice ay gumamit tayo ng butter para mas malinamnam, and then igigisa lang natin yung Sha'Riyah noodles, and then igisa lang natin yun until mag-golden brown. And yung ginamit ko dyan na bigas is kalahating basmati rice and kalahating Egyptian rice. And yung kanin pala nila dito, kahit white rice or itong Sha'Riyah, ay may asin talaga sila. Sinukat ko yan para hindi talaga tayo magkamali at tamang-tama talaga yung rice dahil yung mga amo ko ay gusto nila yung masarap talaga na kanin. After 20 minutes, ganito na yung itsura niya. Dapat hindi masyadong thick yan, ganyan lang siya. And then, titikman natin, of course. Tapos, i-broil natin yung saglit. Konting-konti lang, mga 2 minuto lang yung pagka-broil. Until parang masunog-sunog lang konti yung ating kamatis dyan. And that's it.